sa'yo, Panginoon. Di ko mapigilan ang magpuri sa'yo. Ako'y walang magagawa kung ikaw ay wala sa akin. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Magpasalamat sa ating Panginoon. Ang ginawa niya'y
maalam ang kanyang pangalan ay dakila at banal. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Glory to God! Glory to God! Luwalhati sa Diyos! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ikaw ang dakila, lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Glory to God! Glory to God! Luwalhati sa Diyos! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ikaw ang dakila, lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin, hallelujah. O Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa bagong umaga na naman na pinagkaloob niyo sa amin. At salamat po, Panginoon, sa gawaing ito na palagi kung saan po kami ay pinifeed mo ng salita ng Diyos. Ama, samahan niyo po kami sa aming live streaming ngayong umagang ito. At salamat, Lord, sapagkat alam kong ang lahat ng mga nanonood at mga tagapakinig ngayon ay makakatanggap ng pagpapala mula sa iyo. Salamat, Lord, napakabuti mo po sa amin sapagkat ang salita mo ay salita ng buhay. Pagpalain niyo po kaming lahat, maging ang mga nasa biyahe ngayon, Panginoon, samahan niyo rin po sa kanila sa kanilang pagbabiyahe. Salamat, Panginoon, napakabuti mo po sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! Salamat sa ating music ministry para po sa awitin. Thank you, Lord, din po sa awitin ni Brother kahapon, Brother Darwin. Abangan niyo po ulit mamaya, mga kapatid. Thank you, Lord. Okay. Kamusta na po kayo, mga kapatid? Sige, ulitin natin pala para iba yung sagot. Kamusta ang buhay? Alive in Christ. Kamusta ang pamilya? Tahanan. Maunlad, masaya, makadiyos sa awa at pagpapala ng Diyos. Yan, mga kapatid, sumabay po ba kayo yung mga nasa bahay? Baka nakakalimutan na kasi natin yung acclamation natin dahil hindi na tayo nagkikita ng physical, mga kapatid. Thank you, Lord. Okay, dapat alive in Christ po palagi. Okay, ngayon naman po, dako na tayo sa ating final na po, mga kapatid, ng ating series ng Proverbs 6:16 to 19. So, nakuha na natin a proud look, lying tongue, hands that kill innocent people, heart that devises wicked schemes, feet that hurry off to do evil, a witness who tells one lie after another, at ang pangpito po, the one who spreads strife among brothers or among brethren. Okay, yun na po ang pampito natin ngayon, mga kapatid, alam niyo po, itong pinaka-final na ito, doon sa pito na yon, ang tao po na ito is the one causing problems. Oo, ito yung pasaway. Kumbaga, pasaway talaga, That causes problem among brethren. Itong tao na to, pwedeng siya yung
may alam siya na pwedeng pag-away-awayin or siya mismo ang nagiging cause ng pag-aaway. Ito yung tao na to. Ngayon, hindi pa rin po siya nakukontento na siya lamang ang nakakaalam nung bagay na yon. Ang gagawin pa niya, he will involve as many as possible na tao para po yung conflict na yon ay lumaki. Hindi ba naman talagang pasaway, mga kapatid? Ano? So, siya po ang nagiging dahilan. Ang totoo nun, para siyang evangelist. Evangelist nga lang siya ng conflict o yung ipagkakabahabahagi ng mga magkakapatid. Kaya nga ba ang sabi sa Bible, blessed are the peacemaker. Hindi sinabi doon na blessed are the troublemaker or the strife maker. Blessed are the peacemaker. So, ito pong 6 na nakuha na natin, itong pang-7 na to, isinuma total ang lahat ng 6 na yun. Kaya alam nyo, nabanggit ko na nga po ito nung una pa, hindi ba? Kasi ito na yung pinaka-pinakel ng 7 na yun. Ito na yung pinaka ng lahat ng 7 na yun. Itong tao na nag-i-spread ng conflict para magkabahabahagi ang mga magkakapatid. Kasi ito po ay divisiveness. Nasabi ko na ito nung una. Actually po, ang focus po dito is not the division, but the intentionality of the act. Kasi po, ang division comes naturally. Minsan, nagkakasundo ang mga tao, o dyan kayo ha, tas dito kami. Meron po talagang area sa buhay natin o kaya merong mga maski sa gobyerno o kahit saan po, minsan division comes naturally. Nag-a-agree yung mga magkaka-party para sa ikagaganda. Hindi po ba? Ang pinag-uusapan po natin dito is the person who causes conflict for the division. So, ang focus is not on the division, but on the intentionality of the act. Ibig sabihin, kung ano ang motibo ng tao na to na nagiging cause ng pagkababahabahagi ng mga magkakapatiran. At yung pagkakabahabahagi na to ay may conflict. Hindi po ito yung agreeable division na sinasabi, no? Kaya ayaw na ayaw po ng Diyos nito. Kaya inaayawan ito. Kasi nga, nagkakabahabahagi dahil merong mga pinag-aawayan o kaya may mga samaan ng loob. Conflict nga po. Kasi po, dapat ang mga Kristiyano ay peacemaker. Kaso ito pong tao na to who sows conflict among brethren, siya po yung parang baga na imbis na po anuhan niya ng tubig para mawala yung apoy, eto yung tao na pinapaypayan tapos ganoon para lalong umapoy. Ginagatungan pa lalo, papaypayan pa para lalong mag-alab yung galit sa isa't isa. Sino ba naman po ang matutuwa sa ganitong tao? Ano mga kapatid? Dapat yung energy aga kasi taas ng pitch ko eh. Dapat, dapat po, yung energy na wala na ako ng energy. Dapat po kasi, yung energy na ginagamit ng tao na to para palakasin at palakihin ang apoy, dapat the same energy ang ginagamit niya para po ipayapa ang mga magkakapatiran. Kaso, ito po, siya na yung naging cause, siya pa rin ang nagpapaalab nito at nagpapakalat nito para lumaki yung apoy. Parang yung wildfire sa California, itong tao na to, parang siya yung malakas na hangin. Kaya kung saan-saan napupunta yung wildfire sa Amerika, inalintulad ito parang siya yung yung uncontrollable wind na nagiging cause ng pagkasunog ng marami sa Amerika. So ito rin po yung tao na yon.
Ngayon, natalakay na nga po natin to. Ano naman kung mag-divide siya? Ano bang ayaw ng Diyos sa division? Naku po, sa Matthew 12:25, ang sabi po rito, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. Meron po akong nabasang isang kwento. Parang nabasa nyo na rin naman to. Nakuha kasi to sa mga Aesop's Fable, di ba? Yung mga kwento na palagian nating sinasabi sa mga bata. Meron po kasing merong isang lion na meron siyang tinatarget na 4 na oxen sa ano na lang, 4 na tupa na lang. Sige, kung hindi natin maintindihan yung oxen, ano nga ba ang oxen? Maliit na baka, tama ba ako? Malaki? Malaking baka pala yung oxen. So, merong 4 na baka. Oo, tama ka, Nold. May sungay ito, parang tama raw nga. So, merong 4 na baka nag-graze. Anong Tagalog sa grazing? Grazing. O, yung kumakain sila. Oo. Merong 4. Lagi niya itong binabantayan. Pero every time na mag-a-attempt siya na susugurin sila, ang gagawin ng 4 na baka na yon, mag-aano sila yung buntot sa buntot, yung ganon, para kahit saan pumunta yung layon, nakaharap sila, tapos susuwag-suwag sila na ganon. Kaya matagal na panahon, hindi makuha ng mga layon ito. Kasi nagkakaisa. Sabi niya, paano ko ba ito paghihiwa-hiwalayin? Para makuha niya o makain niya, maski isa man lamang. Alam niyo kung anong ginawa niya? Nagbulong siya ng mga bagay-bagay sa isa't isa sa mga baka. Kaya nagalit yung mga baka dun sa kapwa nila. Kasi yun ang naisip ng layon na gawin doon sa 4 na yon. Hanggang sa nag-away-away sila. Simula nung nagtalo-talo sila, hindi na sila nagbati-bati. Ngayon, pag pumupunta sila para manginain po, hiwa-hiwalay na sila. Doon sila isa-isang naubos ng layon. Kasi nung una, united sila kaya hindi sila ma-penetrate. Ang ginawa niya, nag-cast yung layon ng mga chismis sa isa't isa. Alam mo, sabi ni Bakawan, sabi niya, ang takaw mo daw, baka to, mga ganon. So, nagkaroon ngayon sila ng dahilan para mag-away-away. Kaya isa-isa na po silang nalapa. So, ganon din po yun. Ang mga taong divided, mahina. Parang walis po yan. Pag hindi mo tinali, hindi mo siya magagamit ng ayon sa pagkaka-intended niya, kaya siya ginawa na use. Ganon din po ang mga magkakapatiran. Mas matatag po na nakatayo at mas marami pong nagagawa sa mga plano ng Diyos kapag ang mga magkakapatid ay nagkakaisa. Kaya ayaw ng Diyos ang tao na nagkakalat ng kung ano-ano para sa ipagkakabahabahagi ng mga magkakapatid. Kasi po, alam nila na kapag they stir up conflict among the believers, especially in the church, ang mission po nito ay makikrippled. Makikrippled, mission, madidestroy. Ito ang pinaka-serious sa lahat, itong divisiveness na to. Kasi pag kumalat ito, parang cancer. Nasabi ko nga po sa inyo. Pagka nakita mo, malala na. Stage 4 na, hindi na masagip. Kaya habang maaga, iwasan po natin ito. Ngayon, yung sinasabi natin ditong among brethren, ay hindi lang po ito exclusive sa isang community or church. Para pong kahapon, di ba, yung witness who tells one lie after another ay hindi lamang po confined within the courtroom. Di ba? It goes beyond the courtroom. Ito rin po, it goes beyond the community or the church. Kasi pwede rin po ito na sa family. Yun, nagkakabahabahagi ang family. Tandaan po natin na ang pamilya ay instituted by God. And they are made as a unified body. Subukan niyo po ang mga nanay. Sa hindi lang nanay, sa mga magulang, ang good day sa kanila, kamusta ang araw mo? Ang good day sa kanila ay makita nila ang mga anak nila na nagkakasundo. Di ba? Ang mga magulang na
problemado, pag tinanong mo kung ano yung pinakamalaking problema na sana wag dumating sa pamilya nila, ang isasagot po nila sa inyo ay yung hindi magkasundo ang mga anak nila. Kasi walang unang nasasaktan sa pamilya kung hindi ang mga magulang kapag ka ang mga anak nila ay hindi magkakasundo. 'Di ba? Sabi nga nung mga ibang magulang, di bali nang mahirap basta nagkakasundo ang mga anak. O di ba? Mas maganda naman kung mayaman tas nagkakasundo ang mga anak. Pero pag tinanong mo ang mga magulang, yun ang pinaka-heart's desire po nila. Bakit po kaya ganun yun? Kasi ginawa po ng Diyos ang pamilya para magkasundo. Hindi para magkabahabahagi. Ginawa kang isang unit eh. Kaya nga, composed of many individual pero considered as a unit. Pag sinabi mong unit, isa lang. So, ito rin po ay nakakarating dito sa mga magpapamilya. Halimbawa, paano ba ang mga magpapamilya? Halimbawa, sa pamilya kasi kasama na din yung pati mga in-laws, di ba? Yung mga ganon. Kaya nagkakaroon ng conflict, hindi nagkakasundo. Kasi kapag halimbawa, may ginawa yung magulang, pinagalitan yung daughter-in-law niya. Yung daughter-in-law magsusumbong dun sa asawa niya. Tapos sasabihin niya sa asawa niya, yung nanay mo, nagkagulo-gulo na. Yun, kasama po yun mga kapatid. Baka akala po nyo, porque hindi kayo nagsaso ng Discord sa church, hindi kayo kasama dito. Kasama rin po dito yung nagkokos ng strife among the members of the family. Kaya magpasensyahan, dapat magmahalan. Kasi it goes beyond church and community dito. Kasama po yun. Kasama rin po dito ang marriage, ang friendship, di ba? Kasama rin dito. Sa Proverbs 16:28, ang sabi, a perverse person stirs up conflict and gossip separates close friends. Yan. Pati yung mga tao na nagkokos, alam nyo, sa mga kabataan lalo, ang nangyayari, alam nyo, totoo po yung selosan. Kapag dati kayong close friend, tapos meron kayong another friend na pumasok, tapos hindi na ikaw lamang yung sinasabihan niya ng mga secrets niya, tapos meron ng iba, nagsiselos ka, kaya ang gagawin mo, gagawa ka ng paraan para masira yung relasyon nilang dalawa, para babalik siya ulit sa'yo. Kayo na lang ulit ang close friend. Kasama yon mga kapatid, dito sa nagsuso ng discord among brethren. Kasi sabi niya sa Proverbs 16:28, it separates close friends. So wag natin po itong gagawin. Ayaw na ayaw po ng Diyos ito. Kasi po, such actions are the mark of a perverse and unloving heart. Doon sa binasa natin. Pag sinabi mong perverse, maibig sabihin ng perverse? Contrary. Ayan. Troublesome. Rebellious. Dami pala nito, no? Irrational, unreasonable, perverted, abnormal. Oo, kasi hindi ka normal di ba? Tama siya. Abnormal ang tao na nagkokos ng division among brethren. Kasi kung normal kang tao, alam mo na hindi mo dapat gagawin yon dahil alam mo na hindi tama. Umitawag na pala dun sa mga taong ganun, abnormal. Kaya dapat wag gagawin yan mga kapatid, ha? Oo. Mark yun of a abnormal and unloving heart kapag ginagawa yon. So, ito ang aking gayahin ko si Pastor, reflective question sa inyo. Are you a troublemaker among fellow Christians? Do you love to share hurtful gossip? Really? Do you look for occasions to put distance between fellow believers? Di nga. Meron kayang gumagawa. Kukwento mo dun sa isa kung ano kahinaan ng isa para sa ganon, sa'yo lang siya maging close. Ginagawa rin to. Kaya, mga kapatid, nako po, sabi dito, if so,
You need to consider how much the Lord hates this action. If you are doing it, stop doing it. Repent and stop doing it. In conclusion, mga kapatid, dito sa binasa po natin, at pinag-aralan natin na to, ang Diyos po ay concerned in all areas of our life. When I say in all areas, even dun sa mga maliliit na detalye ng buhay natin, ay involve ang Diyos. At hindi niya gusto na may nakikita po siya sa atin, maski maliliit na mga kasalanan. Kasi gusto po niya tayong maging kawangis niya. So, tayo po ay ginagawa ng Diyos na kawangis niya. 'Di ba? Dapat yung character niya, yun ang maging character natin. So, ang Diyos ba ay nagchichismis? Ang Diyos ba ay naglalay? Hindi. So, dapat hindi mo rin gagawin yun. Ganun po ka-concern ang Diyos sa buhay natin kasi He is a holy God. Kaya gusto niya tayo ay maging holy din. Kaya itong pride, lies, murder, evil scheme, evil pursuits, injustice, discord, ay ayaw na ayaw po niya, mga kapatid. Hindi naman po natin sinasabing God hates you. Mga kapatid? Ang sinasabi po natin dito, kagaya kahapon, di ba yung sinasabi nating hate the sin, love the sinner. Diba? Totoo naman po na mahal tayo ng Diyos kahit tayo po yung makasalanan. Kasi namatay siya para sa atin habang tayo ay makasalanan. At sabi niya sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an eternal love. And anything eternal is unlimited. Totoo po yun. Ang pinag-uusapan po natin kahapon, yun pong wag niyong gawing justification na the Lord loves the sinner and hate the sin. There is nothing that we can do that will make the Lord love us less. Pero, nagagalit po siya kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Yung galit na sinasabi ko po sa inyo kahapon ay yung galit with the intent to save, not to destroy. Meron kasing galit na ang intention ay to destroy. Pero ang sinasabi po natin ditong galit ng Diyos kapag gumagawa ka ng kasalanan ay yung galit with the intention of saving you. Parang ang magulang. Ang mga magulang, wala pong ginawa yan kung hindi pangaralan ng anak, sabihan ng mga tama. Pero hindi ba, meron ding mga anak na pinipili po talaga nila na gumawa ng kalokohan. Halimbawa, nagda-drugs, nagnanakaw. Hindi ba ang magulang, grabe yung galit niyan pag nalaman nila yung anak nila na gumagawa ng ganon. Sermon dito, sermon doon ang gagawin. Kasi nagagalit sila, pero hindi sila nagagalit para mapahamak yung anak. Kung hindi yung galit nila para masalba kung ano ang sitwasyon na nandoon yung anak nila. Pero mahal pa rin nila yon. Kaya lang nagagalit sila, anak, bakit mo kasi ginagawa yan? Tigilan mo yan. Nagagalit pa rin po. Pero hindi nawawala yung pagmamahal. Yun ang sinasabi po natin dito. Ngayon, pagka yung mga anak na yon nagpatuloy, di ba, ginawa na lahat ng mga anak, sinabihan na kung anong dapat gawin. Sinyer na rin yung Word of God. And yet, nagpatuloy pa rin sila. Ang nasisira po dito ay hindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi mahal pa rin tayo ng Diyos regardless. Ang nasisira po dito ay yung fellowship natin with the Lord. It will be interrupted. Hindi ba ang mga anak na pasaway, hindi kayang magsabi sa kanilang mga magulang ng kahit na ano? May wall between them because they know that they are doing something na hindi gusto ng mga magulang. Hindi kagaya ng mga anak na gumagawa ng sinusunod ng mga magulang. Kahit ano pwede nilang sabihin sa mga magulang nila. Hindi interrupted yung fellowship. So, kung ikaw ay matalinong tao, oo, alam nating lahat na wala kang pwedeng gawin para hindi ka mahalin ng Diyos. Pero ayaw mo ba na habang minamahal ka ng Diyos, hindi interrupted yung fellowship na yon? Tapos halimbawa, yung mga anak na yon nagpatuloy sa kasalanan. Wala na ring magagawa yung mga magulang nila pag nahuli. O, di ba? Nitong mga nakaraan, may mga natokhang. Ikaw ang pumili nung
nung kahihinatnan mo. Pero yung mga magulang mo, hindi nagkulang sa'yo. Yun ay consequence nung willful sinning mo. Ayaw mo ba, mga kapatid, na habang ikaw ay buhay, tumigil ka na doon sa mga sinasabi ritong paggawa ng kasalanan para ma-enjoy mo yung fellowship mo with the Lord at yung consequence of sin na yan ay hindi ma-experience mo at maligtas ka sa kabilang buhay kasama ang Diyos? Yun ang sinasabi natin dito, mga kapatid. Nagagalit ang Diyos kapag ginagawa mo yung mga bagay na ayaw niya. Dahil mahal ka niya. Yun ang nagtutulak sa kanya kung bakit siya magalit dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Binigay nga niya yung nag-iisang anak niya. Diba? He gave us heaven's finest so that we can experience the best. Pero pinipili mo pa rin. Mga kapatid. Kaya, ito pong what the Lord hates and cannot tolerate. Alam nyo, naalala ko, binigay sa akin ni Pastor na scripture yung Psalm 133 para dun sa pangpito na yun. Diba yung napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Kantahin nga natin. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Yun ang maganda sa paningin ng Panginoon. Wala nang ikaliligaya ang puso ng Diyos kung hindi yung makita na tayo'y nagkakaisa at nagkakasama-sama na magkakapatid. Kaya thank you, Lord, So, natapos tayo dito that the 7 things that the Lord hates and cannot tolerate. Now, sa susunod na linggo, magsisiris naman tayo on the 8 people that the Lord bless. That the Lord hates, 7 sins, 7 things that the Lord hates and cannot tolerate. Sa susunod, pag-usapan natin ang 8 klase ng tao na binibless ng Diyos. Yan, maganda yan. Kaya abangan po natin, mga kapatid. Okay, thank you, Lord. At sa araw po na ito, muna tayo? Birthday. Birthday po ngayon, birthday ni Dong. Naku, Dong, di kita nabati. Happy birthday, Dong! Birthday pala ni Dong ngayon, Beb. Tapos, birthday din ni Sister Marian Kalingo, anak ni Sister Nora Kalingo. Kahapon, belated happy birthday kay Kuya Jao Barrera ng Pangasinan. Birthday pala kahapon ni Jao. Happy birthday, Jao! Happy birthday, Dong! Happy birthday, Marian Kalingo. Nabati natin si Zoe. Nung nag-birthday siya. Kantahan natin. Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday sa inyo, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Ngayon, pwesto na kayo. Pwesto na kayo. Yan. Ngayon po, para naman sa ating memory verse of the week. Ang ating memory verse of the week ay isa rin pong awitin. Ito ay nasa Psalm 84 verse 11. Awitin natin. For God, the Lord God is the sun and shield. Kantahin nyo na lang. Para madaling matandaan, mga kapatid. The Lord God is the sun and a shield. The
Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Ganun lang. Thank you, Lord. Yun po ang ating memory verse of the week. Psalm 84:11. Okay, marami tayong video ngayon kaya hindi muna tayo magto-throwback sa ating mga memory verses. Tignan natin kung kaya pa natin 'yan, sa ibang araw na po. Ngayon naman po, dako na po tayo. Alam nyo, ang dami-daming nito. Ang daming comment dito sa new song for the week po natin. Madaming nagandahan. Sa bagay po, basta ito'y awitin na ibinigay sa atin ng Diyos, ito'y maganda. Amen. Dahil every song na binibigay sa atin is our testimony, mga kapatid. Na-edify ang pananampalataya ng body of Christ. At yung iba gusto ngang awitin ito. At by the way, salamat din kay Brother SJ na ang ating arranger. Alam nyo, napakalaki ng nagagawa ng arranger at ng arrangement sa isang awitin. Sabi ni Sister Mau, nag-joke daw Sister Mau. Sabi daw niya, Sabi niya, nagulat ako. Kasi nung kinakanta ni Darian, parang wala lang. Hindi niya raw ma-appreciate. Hindi ko ma-appreciate, sabi niya. Pero nung kahapon daw, nung may arrangement niya, ay grabe pala, sabi niya. So pakinggan po natin itong awitin na composed by Brother Darwin. Ano ba ang title natin? Ang title niya? Sing to the Risen King. Sing to the Risen King.
glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Him. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise. Worship and praise. Worship and praise. The risen King. Thank you, Lord. Let us sing for the glory of the King. Let us sing For for the risen King. Ganda, no, mga kapatid? Thank you, Lord. Ang ganda nga nung awitin na yan. Okay, yung gagawin natin dyan, mga kapatid, ay ganito. Huwag natin siyang gawing challenge. Yung nakaraan kasi, na awitin, may mga nagpadala din ng mga video nila na kinakanta itong kanta ni Pastor Simple. Maganda yan, mga kapatid, maski nga mga bata. Ang gawin din natin dito, for this week kakantahin natin siya. Tapos next week, papakanta pa rin natin siya everyday, pero iba ng iba ang kakanta. Kaya pumili kayo sa dalawang awitin na ito. Kung ano ang gusto nyo pong awitin, kantahin nyo siya, tapos humingi po kayo ng -1 sa amin. Halimbawa, gusto mong kantahin ito. Humingi po kayo ng -1 kay Sister Sally para hindi po kayo magkagulo. Kay Sister Sally na po kayo humingi, isi-send sa inyo. Kung gusto nyo yung kay Pastor Simple, kung gusto nyo kantahin itong kay Brother Darwin na to, hingin nyo po ng ma-practice nyo. Kasi after this week, babalik tayo next week, babalikan natin itong dalawang awitin na to. Pero ang gagawin natin, everyday, iba ng iba ang kakanta. Sa inyo po yun manggagaling. Kung gusto ninyong kantahin, mga members, gumawa po kayo ng video nyo, ipadala nyo po sa amin para instead of yung Comfy Music Ministry ang kakanta po dito ng everyday natin ay galing po sa inyo. That way, malalaman po namin na kayo rin po ay name-memorize ninyo, natututunan ninyo yung mga bagong songs na ito. Kaya, hingi lang kayo mga kapatid, gagawin po natin yan. Okay, ngayon naman po, dako na tayo sa ating Chris Talk Tuesday. It's Chris Talk Tuesday. At ngayong araw na ito, pakinggan naman po natin ang tula. Alam nyo, etong tula na ito, bata pa po ito, ay ito na ang kanyang gift na ino-offer kay Lord. Simula pa doon sa Greenbelt, sa Greenbelt siya nagsimula, no? Oo, kilala nyo naman po ito, si Sister Jessica. At hanggang ngayon, yan pa rin ay isang talent na ipinagkaloob sa kanya ni Lord na ibinabalik niya. Kaya pakinggan po natin ang kanyang tula. Good morning po. Ako po si Sister Jessica Dalangin from Bulacan. Narito po ako upang maghandog ng isang tulang pinamagatang
pagtitiwala sa Diyos. Sa Diyos tiwalay aking ibibigay. Di niya papayagan na ako ay mawalay. Isipan man niya'y hindi ko maunawaan. Tiwala ko pa rin sa kanya'y nakalaan. Sakit ay binago, takbo nitong mundo. Lungkot at pasakit, naging dulot nito. Maraming tao ang nawala ng trabaho. Pilit na tinanggal pag-asa ng tao. Mga kasamay pinaghiwa-hiwalay. Pati tiwala ngayoy tinatanggal. Pakikipag-usap ay ipinagbabawal. Upang makamit, tawag na kaligtasan. Mga tanong ay patuloy na naririnig. Ito bang Diyos? Tayo'y dinidinig? Bakit tila ayaw niya tayong tulungan? Sa paghihirap, tayo ay hinahayaan. Kaisipan ng Diyos, di kayang arukin. Sapagkat katulad mo, ako ay tao rin. Ngunit ang tanong, ano ang pipiliin? Sa oras na lahat ay nahihirapan din. Piliin mo sanang matyagang maghintay. Kahit na minsan, dulot nito'y lumbay. Piliin mo rin sanang maging masunurin. Dulot nito ay kaligtasan mo rin. Patuloy kang gumawa ng kabutihan. Kapayapaan ay iyong makakamtan. Mga pangarap patuloy mong hangarin. Sapagkat ito'y matutupad mo rin. Maging matatag ka sa panahon ng pagsubok. Huwag hahayaan na ikaw ay malugmok. Piliin mong Diyos ay pagtiwalaan. Iyong katapatan sa Kanya ilaan. Sa'yo, Panginoon, ako'y maghihintay. Sapagkat alam kong plano mo ay tunay. Di hahayaan na ako ay maligaw, at sa iyong pag-ibig ako ay mawalay. Pangako mo'y laging panghahawakan, iingatan ko at pagtitiwalaan. Ikaw na sa aki laging nakaagapay, tagapagtanggol at aking laging gabay. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat, Sister Jessica Dalangin. Ang iyong tulay, nakakaaliw. Alam nyo, oo, true to her gift. Kasi noon, estudyante pa lang siya. Ngayon, teacher na siya. Pero hindi niya nakakalimutan yung ibinigay sa kanyang talent ng Diyos na ibinabalik din niya kay Lord. Ayan. Maraming salamat, Sister Jessica, sa kanyang tula. Okay. Ngayon naman, eto, sinasabi ko na nga ba sa inyo, Chris Talk Tuesday ngayon. Pag hindi yung mga adult, pag hindi po kayo nag-stand up at do your part dito sa ating ginagawa, yung mga bata na hindi pa masyadong nagsasalita ay silang gagawa. Ano? Ngayon, meron po akong ipapakita sa inyong video na yung Manalig Ka Challenge nga ang naumpisan kasi. Ngayon, ito ang panoorin natin ng video ni Ate Pia ng Tumana Prayer Group. Ito yung awitin naman ni Pastor Simple. Dinirinig niya ako sa dalangin ko tibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad.
siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Ayan. Thank you, Lord, di ba? Nag-worry ako kay Ate Pia, baka dumire-diretso siya yung pag dinirinig, no? Oh, nakita niyo po mga kapatid, yung mga bata, ginagawa nila yung part nila para sa body of Christ. Kaya yung mga adult, stand up and do yours too, mga kapatid. At eto pa, ang isang bata na aawit sa atin, alam nyo, etong si Waljun, ano to, talagang thank you Lord to at naka-stay siya ng ganito katagal para kantahin niya ito at nagulat ako kasi, di ba? Para, ha? Yes, tapos akala ko nga, alam mo nung unang pinanood ko to, akala ko memorize na yung mga memory verses natin. Kaya lang may mga verses siya na hindi pa natin na sama sa memory verse. Aba, may sarili pala siyang mga memory verse. Panoorin po natin si Brother Waljun Sanyosa. Good morning, Jesus, and good morning, brother and sisters. My name is David Isaac Usanyosa, Brother Waljun. Letter A. As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15. Letter B. Be strong and courageous, God is with you. Joshua 1:9. Letter C. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. Letter D. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Psalm 37:4. Letter E. Every good and perfect gift is from above. James 1:17. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ba'y may suminani, di kailangan gagawin. Malinganin ka, magtiwala kay Jesus, may magandang magdalari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Huwag ka matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, magpagihan mo. Huwag ka matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim ng tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa may ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa poy, hindi ka masusunog, hindi ka matutubog. Pagkakasama mo si Jesus, ano man pagsubok, kasama natin si Jesus. Thank you, Lord. Good job, Waljun! Nakakatuwa naman si Waljun. Alam niyo po, wag niyong isipin na nagbabasa siya dahil hindi pa nakakabasa ito. Dahil 3 or 4 years old lang si Waljun. Kaya memorize niya lahat yun. At para po mapaupo niyo ang batang ito ng ganong katagal, it's a miracle. Kilalang-kilala po namin si Waljun kaya talagang aliw na aliw kami, tuwang-tuwa kami dahil sa ginawa niya. Dito sa video na to, kamukhang-kamukha siya ni Shane. Oo. Nung mga nakaraan, kamukha siya ni Wally Pero dito sa video na to, kamukhang-kamukha mo siya, Shane. Nawawala na rin ang kanyang mga mata pag tumatawa. Thank you, Lord.
Very good, Waljun. Ang galing-galing naman. Glory to God. Kaya mga adult ha, do our part mga kapatid. Huwag niyong isipin na, nakakahiya ganito. Ano po, do it as if you're doing it for the Lord. Ayan, para makakapagbigay ng luwalhati sa Panginoon. Thank you, Lord. Ang dami nating mga natalakay ngayong Tuesday na to, ha? So, panoorin na po natin ngayon ang ating storytelling for our Chris Talk Tuesday. Hello mga kids! Ako ang Ate Meglinyo na magbabahagi sa inyo ng kwento mula sa Biblia. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang Arka ni Noe, na matatagpuan sa Genesis chapter 6 to 9. Dumadami ang mga tao pagkalipas ng maraming taon. Araw-araw silang gumagawa at nag-iisip ng marurumi at masasama. Nakita ng Diyos na sobra na talaga ang kasamaan ng mga tao sa mundo. Ikinalulungkot ng Diyos ang paggawa niya sa tao, kaya't minabuti niya sirain ang lahat ng ginawa niya sa mundo. Uubusin niya lahat ng mga tao, mga hayop, at mga ibon. Subalit, may isang taong kinalulugdan ang Diyos. Siya ay si Noe, na may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japhet. Para sa Diyos, si Noe lang ang sumusunod sa Kanya. Siya lang ang walang ginagawang masama. Siya lang ang namumuhay ayon sa gusto ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, bulok na ang mundo at puno na ito ng kasamaan. Sinabi ng Diyos kay Noe na nagpasa siyang ubusin ang lahat ng tao, sapagkat sobra na ang kasamaan sa daigdig. Kaya inutusan niya si Noe na gumawa ng malaking arko. Ibinigay sa kanya ang sukat at uri ng mga kahoy na gagamitin. Nang matapos ang arko, muling kinausap ng Diyos si Noe. Pinapasok na niya ang buong pamilya ni Noe. Sinabi pa ng Diyos na sila lang ang ililigtas. Dahil sa lahat ng mga tao, sila lang ang gumagawa ng mabuti. Inutusan din sila na magsama ng 7 pares ng lalaki at babaeng hayop at ibon na makakain at magagamit nila sa paghahandog sa kanya. At 1 pares na lamang ng bawat ibang hayop ang isasama nila. Ito ay gagawin ni Noe upang hindi mawalan ng mga hayop at ibon sa lupa. Pagkaraan ng 7 araw, pinaulan ng walang tigil sa loob ng 40 araw at gabi. Bumuhos ang malakas na ulan hanggang bumaha sa lupa. Lumubog ang lahat hanggang matabunan ang mga bundok, maging ang pinakamataas sa bundok. Sinira ng Diyos lahat ng kanyang ginawa sa mundo. Nalunod ang lahat ng mga hayop, maging ibon at mga tao. Si Noe lamang at ang kanyang pamilya at ang lahat ng nasa arko ang natirang buhay. Sa loob ng 150 araw, dahan-dahang bumaba ang baha. Dumaong ang arko sa bundok ng Ararat. Nagpatuloy ang pagbaba ng tubig. 3 buwan pa ang lumipas hanggang sa makita na ang mga tuktok ng bundok. Pagkaraan ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana at pinalabas ang uwak. Lumipad ito ng lumipad at di na bumalik. Ibig malaman ni Noe kung tuyo na ang lupa. Kaya, pinalipad naman niya ang isang kalapati. Bumalik naman ito sapagkat mataas pa ang baha at wala pang madapuan. Pagkalipas ng 7 araw, muling pinalabas ni Noe ang kalapati. Bumalik ito na may sariwang dahon ng olibo sa tuka. Kaya nasiguro ni Noe na wala ng baha. Naghintay pa ulit siya ng 7 araw bago niya pinalipad muli ang kalapati at hindi na ito bumalik. Mula sa bubong ng arko, nakita ni Noe na natutuyo na ang lupa. Natuyo ang lupa pagkaraan ng halos 1 taon mula nang magsimulang umulan. 601 taong gulang na noon si Noe. Muling kinausap ng Diyos si Noe at sinabing makakalabas na sila ng kanyang pamilya sa arko. Gayon din ang mga hayop at ibon para magpakarami silang lahat at mabuhay sa iba't ibang dako ng daigdig. Ang ginawa ni Noe paglabas ng arko ay nag-alay siya ng handog sa Diyos at ito ay nasiyahan sa kanyang inalay. Muling kinausap ng Diyos si Noe at sinabing
Magpakarami sila upang magkaroon ng maraming tao sa lahat ng bahagi ng mundo. Sinabi pa niya na sila ang mamamahala sa lahat ng mga hayop, ibon, reptilya, at isda. At binigyan siya ng tagubilin tungkol sa pagkain nito. At nangako ang Diyos na hindi niya na muling lulunurin ang lahat ng nabubuhay sa mundo. Siya ay maglalagay ng baghari sa langit bilang tanda ng kanyang pangako. Ito ang magpapaalala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako habang buhay. Tuwing makikita ang baghari sa kalangitan, ay aalalahanin ng Diyos ang kanyang pangako kay Noe at sa lahat ng mga tao sa mundo. Paalam mga kids! Hanggang sa muli! God bless! Good morning, Jesus! It's Christok Tuesday! Thank you, Lord. Salamat po kay Sister Maggie, ang aking dalaga na. Sa October 30 po, ina-announce ko na. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Babati muna tayo, Sister Ana. Sister Lisa. Sige, binabati ko po ang aking mahal na nanay. Nay, andito na naman ako. Nasa TV na naman. Yung aming mga kapatiran din sa iba't iba, sa North, East, West, and South. Good morning po sa inyong lahat. Sir Ana. Good morning po mga kapatid at bumabati po ako. Una sa lahat yung aming pray outreach. Mga kapatid, nakarating na kami ng Kapas through virtual prayer meeting. Kamusta po Sister Letty Garcia? Yung kanyang mga kapatid sa Kapas, sila Sister Bennett, Brother Ferdy, Sister Joanne, Sister Clarissa, at saka Sister si Ima. Ayan, good morning po, at Sister Cecil. At magandang umaga po sa nanay ko. Inay, happy birthday sa Thursday. O, binati na kita ha. October 1. Sister Lisa, October na sa Thursday. Amen. Thank you, Lord. Alam mo, Sister Ana, nauso pagka ganito, may mga pangalan eh. May mga, sila? Trending yan. Oo, trending eh. Meron din tayo, hindi pwedeng mawala. Kami Ano po yan? ang AM and FM. Alam niyo kung ano yung AM and FM? Ana, Morning Devotees. FM, Flor de Lisa, Morning Devotees. O, Kaya diba? makinig kayo sa aming Love Radio. Ang aming story is about Noah's Ark. Amen. Thank you, Lord. Dito po tayo, hindi na Noah's Ark eh. Gusto ko nang sabihin, Compis Ark. Amen. Thank you, Lord. Excited ako dyan, Sister Amen. Lisa. Sige, pero bago tayo mag-umpisa, opening prayer muna. Sige, Baka Sister pampawala rin ng nervyos talaga to. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa muli na namang privilege na ibinigay mo sa amin, Lord, sa walang sawang pagpapala. Salamat, Panginoon. Lord, gamitin mong muli kami, Panginoon, ang iyong pong naisiparating sa kwentong ito. Kayo po ang mangusap, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, you, Lord. Lord. Hallelujah. Umpisa muna natin sa introduction, Sister Ana. Sige. Siyempre, alamin muna natin yung main character na to. Si Noah. Noah. Ano po masasabi mo kay Noah? Si Noah, sabi nga the son of Lamech, Sister Lisa. Kay Lamech na angkan. Which means comfort and rest. Imagine mo, comfort and rest, si Noah pala yun. What Lamech said when Noah was born in Genesis 5:29, binanggit po doon ni Lamech, sabi po doon, sinabi niya, mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang luluna sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. At what is the character of Noah? Sino po ba si Noah? Ano po yung karakteristik niya, mga kabatid? In Genesis 6:9-10, he was just or righteous, matuwid, at mabuting tao. He was perfect or blameless. Yung nababanggit po ni Sister Ria kanina, yung blameless, mga kapatid. He walked with God. Namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. And he reared a godly family. Ano po ba yung reared? Pinalaki. Sabi doon, he reared a godly family. Maka-Diyos, mga kapatid.
Noah had the 3 sons. Sino-sino ito, Sister Lisa? Nabanggit ni Ate Maggie kanina. Shem, Ham, and Japet. Sa Genesis 6:11-12 po, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Imagine niyo, lahat ng tao, nung panahon na yon, Sister Lisa, marami-rami na rin ng tao. Kaya lang, mga kapatid, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Why God destroyed the earth? Mga kapatid, hindi lang ito isang lugar, buong mundo. Why God destroyed the earth? Imagine niyo, sasabihin ko sa inyo, napansin niyo po yung series ni Tita Ria na 7? Imagine niyo, yun yung mga lihim na hindi natin napapansin. Ito mga kapatid, ano ang karakter ng mankind nung unang panahon? Man was corrupt. In Genesis 6:1-2, ang kasamaan ng kasangkatauhan, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahon na yon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Nung unang panahon pa pala po, korap na mga tao, mga kapatid, masasama na. Imagine niyo, doon sa binabanggit ni Tita Ria kanina, na mga simpleng hindi natin namamalayan, sumasama ang loob ng Diyos, nagagalit ang Diyos. Ito pa kaya, korap mga kapatid, alam nyo, ito po, kung bakit ginunaw ni Lord ang mundo. Man had filled the earth with violence. Napuno ng tao ang karahasan, ang mundo. Patayan, violence, Sister Lisa. Tunay nga na, sige, makita mo patayin, dugo, yung tokhang, di po ba natakot na tayo? Nung unang panahon, nangyayari na po ito, mga kapatid. Man had corrupted his lifestyle upon earth. Yung pamumuhay, mga kapatid. Sabi nga natin, kung gusto nating malungkot ang Diyos, di po ba? Kung gusto nating malungkot ang Diyos, sa Genesis 6:6, sabi po doon, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Mga kapatid, nakakalungkot. Di po ba, binabanggit pa rin kanina, na pag napapalungkot natin yung mga magulang natin dahil sa kasalanan, si Lord nalulungkot din siya. Nalungkot din talaga siya, mga kapatid, dahil bakit pa niya nilikha ang tao. Yun nga po yung sinasabi na to save. Hindi para i-destroy, kundi mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya habang may panahon pa, ngayon nga, Sister Lisa, parang nagaganap yan ngayon. Amen. Di ba? Sa totoo lang, warning. Kung tutusin, kung ginunaw na tayo, Pilipinas pa lang. Sino kaya matitira na, Sir Sister Ana, talagang Lisa? busog na busog. Introduction pa lang po yan, Oo. mga kapatid. Oo nga. Intro pa lang. Oo. Dagdag ko lang, Sir Ana, Sige. yung si Noah. Siya pala 500 years old na nang maging anak niya yung tatlo. At tingnan nyo, 500 years old. Tanda na. Tapos itong Noah's Ark kasi masyado tong familiar. Familiar to sa mga bata. Tapos hindi to small project. Nakita nyo naman yung Noah's Ark. Oo. Sir Ana, pwede mong sabihin yung yung kasi, di ba? Preparation. Si pastor kasi nung Sunday, kung nakikinig po tayo, may binigay po siyang 5 piece. Oo. Ang gobyerno, may 4 na piece. Para po umiksila yung oras namin. 3 piece naman po ang nais iparating sa atin ng kwentong to. Sige, umpisa na natin sa unang P. Ano ba yung unang Sir Ana, sa unang P. Paghanda, preparation. Sister Lisa, 'di ba sa lahat ng ayan. Subo ko na, mga kapatid. Sa lahat ng yon. Sa lahat ng sitwasyon, lagi may preparasyon, may paghanda, 'di ba, Sister Amen. Lisa? Totoo yan. Sabi dapat. dito, Noah was apparently 408 years old when God confronted him and told him to build the ark. Sabi, why did God choose Noah to make the ark? Bakit daw po napili si Noah? God's great demand for faith.
yung pananampalataya ni Noah, what Noah had to believe. Sabi nga po dito sa Hebrews 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos at si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano ba itong mga paniniwala ni Noe kay Jesus Christ, kay Lord? Sabi dito, unang-una mga kapatid, God's Word. God was going to destroy both man and the earth. Naniwala siya sa salita ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, God's command. Inutos ng Diyos, sabi, build an ark in the middle of nowhere. Imaginein mo, Sister Lisa, hindi mo alam kung saan ka magagawa ng arko. Pero ano sabi ni Lord? Sa ibabaw ng bundok. Gagawa. Sabi ko nga, eto natutuwa ako dito. May word dito na ano rin ako sabi dito, imagine what the neighbor and community, ano kaya masasabi ng mga kapitbahay, ng mga kaibigan, na pagtatayo si Noah ng arko. Marami na palang kritiko noon. Talaga ba? Maraming kritiko. Sa bagay, corrupt, marami nga di ba? Yung kritiko pa kaya, tama. Alam niyo kung ano yung nakita ko? Kung ano yung sinasabi ng mga tao? Strange. Kakaiba tong tao na to, si Noah daw. Ito, na ano din ako sa vocabulary na to, eccentric. Ibig sabihin, sira ulo. Excuse the word, mga kapatid. May lamat. Oo, may amats. Amat. Lamat, Amat ano pala. na yung amats, yung kala Sister Tata kahapon. Imaginein mo, sasabihan ka ng tao na may amats, pero hindi nila alam, yun ang inutos ng Diyos sa kanya. Eccentric, mga kapatid. At i-visualize nyo po, mga kapatid, na paggagawain ng isang tao ng 1.5 football field. Imagine niyo mga kapatid, Sister Liz, imagine mo yung doon sa arena ng pinagawa Mas ng malaki pa yata yan sa Titanic. 1.5. Sabi nga, about 150 yards long. Imagine niyo lang mga kapatid, i-visualize niyo, ganun kalaki ang ginawa ni Noah ang barko. Sabi nga, God's means of destruction. Yun na po yung flood. Kung bakit pinagawa ni Lord si Noah ng arko. At what material, Sister Lisa, nakakatuwa. Yung ano ba yung mga material? Di po ba nababasa natin yung gopher wood? Akala natin, sa mga ibang scholars of the Bible, sinasabi nila na cypress, yon. Cypress, di ba? Sabi ko nga, Sister Lisa, kung ito naisip nung sa Titanic, malamang hindi lumubog yung Titanic. Kasi ano yung gopher wood? Di ba? Sabi doon, an evergreen tree which is very adaptable to ship building and is long-lasting when water soak. Hindi sila lulubog. Kaya nga sabi ko, kung nalaman lang nung hindi rin matalino, no? Kasi kung alam niya yung gopher wood, di sana hindi sila lumubog. Pero sabi nga, may purpose. The ark was to be enormous size. Napakalaki, sabi, enormous size. 150 yards long, 25 yards wide, and 50 yards high. Sabi nga, the ark was to have only one door. Napansin mo ba, Sister Lisa, isa lang yung pinto? Oo nga, bakit nga? Ito, na-excite din ako, talagang diniscovery ko talaga yan. Sabi, the one door into the ark picture this, mga kapatid. Though there is only one way to God. John 14:6. Inunahan mo ko. Alam na alam ni Sister Lisa yan kasi verse of the day natin yan, di ba? Noong mga nakaraan. Sabi nga, only one door that leads to the safety and security of God's salvation. Yun yung sinasabi kanina ni Tita Rian na hindi para i-destroy, kundi para ma-save tayo. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Ayun yun. Kaya ngayon, Sister Lisa, ano ba itong pangalawang P? Okay, thank you Lord. Alam mo sa preparasyon na yan o yung paghahanda, meron lang akong tips. Kasi doon sa ginawa ni Noe, unang-una may salita ang Panginoon. Yes. Dapat yon sa paghahanda natin. And then, plan ahead. Pili mo ginagawa niyo, hindi naman umuulan. Di ba? Oo. Kaya sabi nga, and don't listen to critics. Mga kritiko, yung mga side comments, doon tayo mag-focus tayo doon sa pinapagawa ni Lord. Ito na yung pangalawang P, yung pangangalaga. Medyo, Preservation. inano ko to inano ko kay paring Google Ni-research mo talaga. Kung papaano yung sa atin ito na yung pinakaunang quarantine. Sa akin na sa palagay Noong unang ko. panahon. Oo. Totoo. Kasi may tinotal lang ako, tinanong ko to kay paring Google Sabing ganun, 150 days Genesis 8:3, makikita yan.
I-plus mo ngayon yung 74 days sa Genesis 8 verse Sister 5. Lisa, wala tayo sa treasury. Wala. Pero narito medyo tayo. naano ko lang eh. Tapos, plus 40 days, Genesis 8 verse 6. Another 7 days, Genesis 8 verse 10. Another 7 days, Genesis 8:12. Lista nyo mga kapatid ha. Tingnan nyo yung calculation ha. Plus 28 days, Genesis 8 verse 13. Plus 56 days, Genesis 8 verse 14. Ang total niyan, 362 days. Almost a year. Yes. Bili mo, inisip ko nga, grabing pangangalaga ng Diyos dun sa pamilya ni Noah. Noe. Tayo, nakakailan na tayo mga kapatid? 6 months pa lang, di may hinihintay pa ba tayo 6 months? Matatapos na. Pero, ang kagandahan nito, yung pangangalaga sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan. May tanong nga ako dito, Sir Ana eh. Nabasa mo ba kung may nagkasakit? Wala, Sister Lisa. Walang nagkasakit, no? Pamilya niya hindi nagkasakit. Wala siguro ding social distancing. Oo, anda. Walang mga nakamask. Wala face shield. Walang face shield. Pero Oo, naka-quarantine. Pero naka-quarantine. Walang Oo. nagkasakit. Yes. Walang nagkasakit. Nakita niyo yung pangangalaga Alam mo, ni Sister Lord. Lisa, nakita ko dyan yung pagsunod. Yun. At saka hindi pa. Yung pangangalaga ni Lord talaga ibang klase. Ang dami ko rin tanong eh. Sabi ko, paano sila naliligo? Paano yung paglalaba? Ang daming tanong. Pero alam Malaki niyo, kaysa yun. Baka puro hindi, CR nga yun eh. Kasi dito nga lang, di ba tayo, no? Tapos hindi sila lumalabas, nakalutang lang sila eh. Ang daming tanong sa kaisipan ko. Pero may isang kanta. Kanta ko, Brother Arnold. Yung kantang ito yung nagpatatag sa akin na wag na akong magtanong dun sa pangangalagang ginawa ng Diyos eh. Ito, kanta to ng mga bata. Gusto mo bang samahan kita? Sister Sige, Lisa? let's sing. Let's sing. Yes, God's love takes good care of me. Yes, God's love takes good care of me. Ito, though the rain falls, the wind blows, the storm is on the sea, I'll be safe. Ito yun. Cause love takes care of me. Wala na magtatanong ha. Yan ang pangangalaga sa atin ng Yes. Panginoon. Complete. Amen. Amen. May pangatlo pang P. Okay. Ito Ano ang ba to? pinakamaganda. Pangako. Amen. Ito yung nararanasan natin na ngayong pandemic, Sister Lisa, sobra yung promise ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinabayaan. May nagkasakit, pinagaling ng Diyos, di ba? Nag-provide ang Diyos, pangako pa rin niya ng Diyos. Yung mga, sabi nga vitamins, gamot, pangako pa rin niya ng Diyos. Kasi anong pangako ng Diyos sa mga nagkasakit? Pagagalingin. Kaya salamat. Sabi ko nga, Sister Lisa, yung sa rainbow, yung pangako, yung God's covenant, sabi sa Genesis 9, nakipagtipan ng Diyos kay Noe. Noe was able to rest in the glorious promise of God. God's promise of personal salvation. Imagine mo, yung pamilya lang niya naligtas kasama ng mga ibang hayop pa. Sa pamamagitan ng isang tipan, magpakailanman. Sister Lisa, di ba? Sa Genesis 9:15, I will remember my promise to you when the rainbow appears. Kaya, Sister Lisa, di ba na-excite tayo pag nakakakita tayo ng Yan. rainbow? Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Yung covenant mo, yung promise mo, kiniklaim ko na, di ba? Lagi tayong may excitement kasi yung pangako ng Diyos, naandyan yun palagi. Sabi nga, God's covenant, yung rainbow. At natutuwa nga ako, Sister Lisa, yung promise na yan, pinagkakaloob yan doon sa mga sumusunod kay Lord. Di ba? Minsan, di ba, parang hindi mo na nga deserving, pero ibinibigay pa rin ng Diyos yung pangako niya dahil mahal na mahal yung God's love. Amen. Alam mo, lagi namin napapag-usapan ni Siria, pag may dumadaang mga pagsubok, trials, sabi namin, may katapusan yan. Praise God. May katapusan. Pero yung katapusan nito, may palagi tayong pinanghahawakang pangako. Totoo yan. Nakalagay nga din sa Genesis 11, di ba? Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha. Ang lahat ng may buhay, wala ng baha, nagugunaw sa daigdig. At sabi nga, God assures man that measures like the flood will not
occur again. At thank you, Lord. At yung pangakong yan, alam mo ba, umabot si Noe ng ilan? 950 years, nabuhay pa si Noe. At sabi nga, in our conclusion, mga kapatid, God provided only one way of salvation. Sa kapanahunan ni Noe, kung ang sumalba sa kanila yung ark, but now we could not be saved anyway. They wish, but only God's way. Yung binanggit natin John 14 verse 6. Yes. At sabi nga, wag nating sabihin na, it was Noah's ark works which preserved him from judgment, but by God's grace. Nakalagay sa Ephesians 2 verses 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kaya naligtas sila sa grasya at pangangalaga ng ating Panginoon. Kaya Sister Lisa, Thank you, wag na Lord. tayong nakakatuwa yung series natin. It Sabi ko reminds... nga sa akin parang nalilinya ako sa mga baha. Kasi muna ko, Jonah, dagat din. Oo. Pangalawa ko, creation, may dagat din doon. Oo. Itong pangatlo ko, kinuha may dagat din. Oo. Alam mo kung ano na-discover ko? Oo. Napakalawak ng pag-ibig sa akin ng Diyos. Sobra! Nakakatuwa si... Hindi ako marunong lumangoy, pero sasalba ako dito. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Nakakatuwa nga Panginoon. dahil sabi nga natin, Sister Lisa, yung mga pag-aaral na ganito, kasi hindi ako sa children Hindi ako sa children Pero ministry. magkasing edad lang naman tayo. Hindi naman ako... Wow! Opo. Ayan. Pero alam nyo mga kapatid, nakaka-excite po na hindi lang pambata Amen. Mas makaka-relate ka kasi ipapakita sa iyo ng Diyos na talagang naandyan yung promise niya na kailanman ang mga anak niya hindi niya iiwan, hindi niya pababayaan. Tsaka gusto ko dito, iba kasi yung turo noon sa children. Yung ngayong turo ngayon, ako mismo, Oo. mas natututo. Parang sabi ko nga, Yes, oo. parang yung mga kwento ngayon, parang ngayon ko palang nalalasap at nananamnam. Hindi katulad noon, puro pictures kasi kami noon. Kasi nga everyday parang fresh yung morning, yung Amen. salita ni Lord every morning, di ba? Amen. Kaya Thank you, nakakatuwa Lord. si Lord. Yung in conclusion ko, Sister Lisa, sabi dito, God's way of salvation, a salvation that demands obedience. Amen. A salvation that demands obedience. Kaya lahat ng word ni Lord, i-obey natin. I-meditate, i-obey, i-memorize. Mga kapatid, awat grasya ng Diyos, kaya natin. At hingin natin yan sa pangaraw-araw na pamumuhay. Kasi wag na nating palungkutin ang ating Panginoon. Kasi, di ba parang makita mong nalulungkot si Lord? Hindi na. Sabi nga, binigay na sa atin lahat, nasa atin na lahat. Ibigay naman natin, ibalik natin yung kaluguran para sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod. Amen. Thank you, Lord. Meron pong Birthday. nagpapa-announce. Happy 21st Birthday. birthday ni Nico Agas. Agas. Anak ni Sister Farah ng Los Baños Outreach. Amen. Happy birthday, Happy birthday. Brother Nico. At 21st, Dibu. Ayan. Ayan, Thank you, wag Lord. nating kalimutan yung 3 P, Yes. Paghahanda, pangangalaga, at ang pangako. Pangako ng Diyos. Sister Ana, sa closing prayer natin. Pero bago tayo mag-closing prayer, meron po kaming gusto mo, awit. kakanta Meron ako. pa kaming last Ito, song. alam ko to Pwede natin sabayan, mga Mga kapatid, yes. Sabayan niyo po kami Yung, ang buhay ko. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Ito, tingnan natin. Umulan, bumaha, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Thank
Thank you, Sister Lord. Ana, Thank you, what Lord, would- Sister Lisa. Thank you, Lord, Sister Maggie. At ngayon naman po ay mananalangin na po tayo. Amang mapagpala sa lahat, papurit, pasasalamat po ay binabalik namin sa inyo na sa loob ng mga oras na ito, tunay nga pong kagalakan ang ibinabalik namin sa inyo. Papurit, pasasalamat sa mga pagtuturo na patuloy niyong ginagawad sa amin, Panginoon. Tunay nga pong minsan hindi kami karapat-dapat, pero kayo ang naandyan para kami ay bigyan ng pagmamahal, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Tunay nga po, Ama, na turuan niyo po kami sa pangaraw-araw naming pamumuhay na maging kalugod-lugod kami lagi sa inyong harapan. Itakwil na ang gawang masama dahil ito nakakapagpalungkot sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa reminders lagi sa amin sa pangaraw-araw naming pamumuhay. Tunay nga po, Ama, huwag niyo kaming iiwan, huwag niyo kaming pababayaan. At maraming salamat po, Panginoon, sa maghapong ito, gabayan, patnubayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Maraming po salamat sa lahat ng ginamit niyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. See you tomorrow. Bible study. Yes, thank you, Lord. God bless, mga kapatid. Kala ko- Praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me. Let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me. Let us proclaim the